Gumagamit ka ba? Minsan lang po. Adios, Mariosep ka. May masasawi rito? Opo, nung Opo, na may masasawi? sir, nagdesisyon naman po si Ma'am Marivic na ipaparehab na lamang po. Ay, nako naman ikaw pala naman, Marivic. May problema eh. Pag kunting kalabit lang sa'yo, babalik ka na agad eh. Pambihira ka naman, oh. Hindi na, sir. Hindi, susunduin kita kasi baka lumayas ka tapos babalik ka eh. Walang iba kundi mapipilitan ako pumasok dito para sunduin kita. Ano kaya unahan mo na ako lumayas ka na bago ako dumating dyan? Lumapit po ako para matapos na po yung paghihirap ko sa asawa ko. Sakripisyo. Kasi po, pag nalasing, lahat po nasa kanya ng pananakit. Babastusin niya po ako. Pagsisigawan niya sa kalsada, sigaw-sigawan, pahiyain. Pati mga bata nasasaktan. Hindi ko po magawan lumayas kasi po ang mga anak ko nag-aaral. Ngayon, dumating na po sa puntong to na hindi ko na kaya. Kasi kahit tulog po ako, babatuhin po ako ng kung ano lang yung maibato niya sa akin. Gusto ko po sanang mangyari, mawala na siya sa amin, mawalay siya sa amin mag-iina. Kasi 14 years na akong nagtiis eh. Pananakit niya sa akin, pamamahiya. Gaano kadalas nangyayaring binubugbog ka ng nasainggong mister mo? Madalas sir, umaga-gabi po. Sinubukan mo naman makipaghiwalay dyan sa halimaw Opo. na... Okay, sinubukan mo. Anong trabaho ng mister mo? Wala sir. Nakatambay lang. Opo. Sino nagtatrabaho sa... Ako po. So palamunin tong mister mo. Opo. Gusto mong sipain ko palabas ng bahay mo? Opo sir. Hindi ko na kaya eh. Gusto ko lamang sabihin sa iyo, importante to, ano? Opo. Hanggat hindi mo hinihiwalayan, hindi mo iniiwan tong halimaw na to, mangyayari at mangyayaring pananakit. Matagal ka nang nagtitiis. Ay, kasalanan ka rin. Opo. Alam mo kasalanan mo? Hindi Ano ka po? marunong madala. Hindi ka marunong madala. Bumabalik ka. Paulit-ulit na. Isang araw, baka matuluyan ka, mapatay ka na itong mister mo na to. Binigyan ka ba ng restraining order ng barangay na kung maaari, huwag kang saktan o pagpunta roon, huhulihin siya? Binigyan po ako ng restraining order ng barangay. Barangay, pumunta ka ba sa pulis? Hindi pa po. Bakit ayaw mo pumunta sa pulis? Kasi mahal mo pa rin mister mo. Di one time po, Hindi, makinig ka muna sa akin. Kung talagang tutuluyan mo na ang mister mo, tutulungan kita, baka tadyakan ko palabas ng bahay mo yun eh. Sabihin mo lang, Mr. Bitag, sipain mo na ang mister kong batugang lasenggo sa loob ng pamamahay ko. Your wish is my command. Magandang umaga sa iyo, Edgar. Edgar, ipasok. Magandang umaga sa iyo. Opo. Hindi, laksan mo yung boses mo, Edgar, okay? Wala po. Lasing lang po ako. sir. Lasing ka. Kaya, okay, proud ka pa sa pagiging lasing mo. Makinig ka, Edgar, ha? Lasing ka ba ngayon? Hindi. Ay, may sakit po ko. May trangkaso po ko, sir. Eh. May trangkaso ka. So, matino ka pag may sakit ka. Pag matino ka pag tulog ka. Sagutin mo lang ako, hindi ako nakikipagkwentuhan sa iyo at ayaw kong makipagkwentuhan sa iyo. Mayroon kang ginawang bagay na hindi tama. Ba't mo sinasaktan itong misis mong si Marivic? Pag mag-away kami, lasing ko, pinipatulan niya ako eh. So, ibig mo sabihin, pag lasing ka, huwag kang patulan. Yun ba? Patulog niya lang ako, sir. Ano bang trabaho mo? Nagtitinda lang po ng isda. Tapos yung pera mo, tapos yung mga tinda mo, pinangiinom mo lang. Hindi lang naman po eh. Kunti lang. Lagi lang po. Gaano mo kadalas binubugbog itong si misis mo? Dalawa lang po kami. Nasuntukan kami dalawa. Siya lang naman ang mamubog eh. Sa akin eh. Pag nagsusuntukan kayo, sinong panalo? Sinong lamang? Siya panalo. Ilising ako. Aba, kita mo nga naman, ang galing mo, ano? Tadyakan kaya kita. Makinig ka sa akin, niloloko mo ata ako eh. Sige, papakausap ko sa'yo. Okay, ako naman ang lingwahe mo, love language ko. Sabihin, batukan kaya kita. Ikaw naman talaga, Edgar. Oh. Sipain kaya kita. Alam mo naman, alam mo, trip ko lang eh. Trip lang na. Usapan lang tayo. Pingutin kaya kita. Sambunutan kaya kita. Sampalin kaya kita. Anong pakiramdam mo kung gano'n? Sige nga. Sakit po. Masakit. Oh, ikaw naman. Alam mo, walang ibig sabihin ng sakit, ha? Edgar, ha? Pinagagaan ko lang to. Sige, mag-usap kayo na nga. Sige, humingi ka ng sorry dito. To, ulitin mo pa po. Ikaw ba'y uulit pa o hindi? Hindi na po. Hindi, kunyari ka po. Sige, sige. Sandali, makinig ka. Si Mrs. naman, si Marivic. Hindi na sir.
hindi na po ako magpapadala sa kanya kasi paulit-ulit ng paulit-ulit. Gusto ko na po siyang umalis. Tulungan niyo po ako, sir, na maalis na po siya sa amin sa bahay. Palalayasin ko? Opo. I-evict ko? Opo. Gusto mo ngayon mismo? Ayoko na po sa bahay yan, tao na yan. Okay, ikaw, Carl, ang paglagay mo. Kasi ako, alam mo naman ako, enforcer ako eh. Oh, mukhang desidido na tong misis mo na talagang umalis na dyan sa bahay. Ay, Hindi. ikaw pala paalisin daw. Hindi siyang palalayasin natin. Kasi may alam niyang may sakit ako. Kung wala ako sakit, iuwi niya ako sa probinsya sa amin. Bakit siya yung mag-uuwi sa'yo? Bakit hindi na lang ikaw yung kusang umalis at umuwi? Kung saan man. Gusto mo hatid kita? Sige, ito ulit si Sir Ben. Edgar, napakasimple pala ng problema mo. Anong probinsya mo? Mindanao po. Ay, walang problema. Hatid kita sa barko. Itutulak kita sa tubig. Pero sasalba kita. Sige, kausapin natin ngayon yung isang nasa barangay. Okay, sige, sa barangay. Sino ba yung sa barangay? Nasa kabilang linya ngayon yung staff ng Violence Against Women and Children dito sa Barangay Tandang Sora, Quezon City, si Norma Fabilar. Ano po ma'am yung naging reklamo nyo sa inyo? Ano pong ang nagawa ng barangay bilang aksyon tungkol sa kanyang reklamo? Sir, noong February 3, 2025, lumapit po siya sa akin. At ang inirereklamo niya po ay yung pananakit ng kanyang mister at pati po yung paghabol ng taga sa kanila na mag-iina. Saka po yung pananakit, pagmumura po sa kanya. May sinabi kayo na paghahabol ng gamit ng isang, ano yung bagay niyon? Itak daw po. Itak? Hinabol daw po sila ng itak. Nakita ba ng barangay na mismong may hayan, may video pala tayo dito, na umunoy may itak na hawak itong... Sa barangay po yan. Sa barangay ito. Ang itak na Sino sa barangay. itong babae na nakitim? Ako po. Ay, yung anak ko po yan. Yung anak mo na hinahamon niya, pinapakita niyang itak. Nako. Ma'am, paulit-ulit to. Baka isang araw may masasawi rito kapag hindi niyo po ginawa ng tama rito. Opo. Opo, na may masasawi? Sir Ben, Oo. nung nasa police station 3 po kami, nagdesisyon naman po si Ma'am Maribig na ipaparehab na lamang po siya. Ay, nako naman ikaw pala naman, Marivic, ang may problema eh. Pag kunting kalabit lang sa'yo, babalik ka na agad eh. Pambihira ka naman, oh. Marivic, nakikinig ka ba? Ikaw naman pala magkasalanan, kaya naminihasa to. Oy, makinig ka, ikaw, anong pangalan nito? Edgar. Edgar, nandiyan ka pa ba? Saan ang picture nito si Edgar? Okay, Edgar. Adik ka pala? Gumagamit ka ba? Minsan lang po. Adios, Mariosep ka. Gaano kadalas yung minsan? Isang buwan, sir. Mga 30 beses sa isang buwan, araw-araw, ganon? Yun po. Saan mo kinukuha yung paninda mo ng isda? Binibili mo ng kung ano? Doon sa bisyo mo? Hindi po. O bakit mo hinahabol ng itak yung anak mo? Anong naisip mo nung hinahabol mo ng itak? Ang tingin mo sa anak mo, demonyo? Yan, kapareho niyan. Tinatakot mo na may itak. Anong ginagawa mo niyan? No, yan. Masusugatan. Nakikita ko yung video rito. Hindi maganda. Nasaan ba yung hinabol ko ba yung... Hindi, yan. Kaharap niya ngayon. Hawak-hawak mong itak ko. Winawagayway mo na parang bandila eh. Ano? Hindi mo alam. Ito yung sa police on the line, si Police Captain Jennifer Agustin. Ma'am Jennifer Agustin. Captain Hello Jennifer. po, magandang umaga po Sir Ben and Sir Carl. Ma'am, ano magagawa po natin dito? Parang adik daw po atang mister. Pagkatas ginugulpi, hinahabol silang itak. Ayaw na makabalikan itong si Mrs. Ano pong, ayan, kapareho, hinahabol lang. Ayan, grabe to. Oh. Nagwawala na ma'am. Ma'am, ano pong magagawa ng pulis natin dito? Ayaw na ng Mrs. Opo sir, meron po tayong temporary protection order sir na 30 days din po yun. Pag naisampa na po natin sa court yung kaso sir ng 9262 dahil sa physical and psychological abuse po na nangyari kay Ma'am Maribig, makakapag-apply po tayo ng permanent protection order sir, which is habang buhay na po yun sir. O di ibig sabihin dito, wala munang mister niya sa bahay. Opo sir, di na po siya pwedeng pumasok sa pamamahay po nila sir. Alright, sige. Medyo maliwanag naman po sinasabi ng batas dito, Ginoong Carl, Ginoong Ben, mga kababayan, na kung ang babae ay nakakaranas ng ganitong pananakit o pang-abuso sa kamay ng kanyang asawang lalaki, kaya kasal man sila o hindi, kaya sila ay magkalibin lang, o di kaya kahit nga po mag-boyfriend-girlfriend lamang,
kung nabubugbog, naabuso sa pamamagitan ng masasakit na salita, pagmumura, at pagkatapos kung ano-ano pang ibang mga pagkilos na talaga naman pong hindi na gumagalang dito sa pagkababae ng kanyang asawa. Yan po ay tinuturing ng krimen. At dahil po krimen, yan po ay may karampatang parusang pagkakabilanggo. Aabot po yan hanggang 20 taon. Naku. Pero para po magkaroon ng mas agaran na solusyon dyan, yung pong barangay kung saan lumapit, may karapatan po kasi yung barangay, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan, na maglabas kaagad ng kautusan para itong lalaki ay hindi mapahintulutan, nakalapit man lamang muna sa babae sa kanilang mga anak 20 anyos o di kaya sa kanilang mga tahanan. Yung po ang pinabanggit ng Republic Act 9262, Narinig mo, Ginoong Carl Tulfo, Ginoong Ben Tulfo at mga kababayan, merong Makikita pwedeng mo si gawin Dagul ng sa Barangay Dagul. Protection Order, BPO, at yan po ay may visa sa loob po ng mula 15 araw hanggang 30 araw Yari ka sa mga upang mayor. sa panahon na yon hindi po maituloy muna yung pang-aabuso Pag nakulong at mabigyan ng pagkakataon si babae Yari ka. na makalapit po sa mga otoridad at masampahan Gusto mo na umuwi? ng kaso Ha? sa piskalya o di kaya sa ating mga Ah, hukuman. uwi ka, Ginoong Carl po. Okay. Attorney, yan ang nabanggit din ni Police Captain, yung kausap namin kanina, tungkol dito sa sinasabi yung Barangay Protection Order. But siguro, Attorney, just to further give details dito sa inyong advice, ano po ba yung magiging process, for example, ng pagbibigay ng Barangay Protection Order? Ano bang susunod na gagawin na hakbang para siya ay maproteksyonan at hindi na siya magalaw ng sinasabing mister sa pang-aabuso? Sa ganyang klase pong sitwasyon, Yan, pagka manok po na yan, nakapagpalabas na tutupawin ka niya. ng Barangay Protection Order, kakailanganin na po ng babae Ganitong at ng kanyang mga anak Kung na ano yan, bigay manok ng na yan, salaysay gawin mong sa kapulisan. tinola, kasi huli At yung ka muna kapulisan bago ka kailangan na makulong. pong kaagad-agad magpadala ng kanilang letter referral noong pong statement ng babae, ng kanilang mga Malapit anak ka kung na. sila po ay pwede na magbigay ng salaysay. Malapit ka. Ibigay na po yan sa piskalya at meron din pong karapatan ng barangay na ipadala kaagad ito Ano sa yun? ating mga regional trial courts o sa tinatawag Naku, po nating family RTC. court. Ako, tinutawag. Opo, sa regional trial courts, RTC, pero may special court po yan. Ang tawag po dyan, Ginoong Carl Tulfo, ay family courts. At doon po, kahit nga po sulat lang kahit Nag-aantay po si sulat Dagul. lang, noong pong babae na inaabuso, basta't manotaryuhan o Ginoong Carl Okay. Tulfo. Layas ka. Okay, attorney, ngayon naman siguro, last question ko, no? Habang nangungulit si Sir Bendito kay Edgar. Yung tungkol naman doon sa siguro sa anak, kasi yung anak din ay sinaktan. Possible ba, attorney, kung magpa-file ng kaso din itong si ma'am, mag-file din ng kaso itong sinasabing anak para dalawang kaso na ipapatong dito sa sinasabing mister? Opo, posible po yan. In fact, karapatan po ng patayan, lalo na kung siya po, Ginoong Carl Tulfo, ay mababang edad sa 18 taong gulang. Kung 17 and below, pwede po, Ginoong Carl Tulfo. Yes. Actually, at that time na sinaktan siya, attorney, 16. But ngayon, I think she's already 22. Pero nung nangyari yung mismong pananakit, 16 yung sinasabing bata. So, is it still possible, attorney? Opo, possible pa rin po yan. Meron po kasing 10 taon yung bata mula sa panahong naganap yung pong pananakit sa kanya, Ginoong Carl. Okay. Sige, attorney. With that said, no, Sir Ben, may questions pa kayo kay Attorney Batas? Oh, sige. Attorney Batas. Okay. Dalawang telepono. O, Edgar, makinig ka. Makinig ka, dalawa. Attorney, nakikinig to. Pag sabihan mo to si Edgar, niunulit mo, 20 anyos pagkakulong kapag napatunayan, maraming ebidensya, attorney. Ito, sa kabilang linya, nakikinig siya. Anong masasabi mo sa kanya para medyo matauhan? O, Edgar, makinig ka. Pamate, ha? Sige. Alright, maraming salamat po, Ginoong Ben Tulfo. Edgar, dito po sa ipabitag mo ni Ginoong Ben Tulfo at Ginoong Carl Tulfo, naghahanap kami ng solusyon. Ang solusyon po dito, magkaroon ng pagbabago sa mga nirereklamo. Lalo na po ito para po sa pamilya nyo, sa asawa ninyo. Kung kayo po yung itinalaga dyan, hindi na lamang ng batas ng tao, kundi batas ng Diyos bilang yung tagapangalaga at protektor ng inyong asawa at ng inyong mga anak. Pero pagka po hindi nyo gagampanan yan, yung pong batas ng tao, ang binabanggit po, parusa, hanggang 20 taong pagkakabilang po yan. Ginoong Edgar. Masaya si Dagul. Batanda na ako Matanda na raw siya, attorney. Magmamakaawa na sa'yo.
Wag na raw daw, wag na anong niyang ibig sabihin, matanda na raw siya, pero nakikipagsuntukan daw siya sa misis, saka wag na raw siya guluhin pag nalalasing siya, hayaan na lang daw siya. Yan ang sinasabi niya. Teka muna, medyo mabigat naman po yung ganong kondisyon, Ginoong Ben. Dahil humihingi ng tawad si Edgar, pagkatapos gagawin ulit. Abay, para pong magiging instrumento tayo nito sa pagpapatuloy ng kanyang abuso. At alam po Nako. niya, alam ng Pilipinas, hindi papayag ang Ben Tulfo, ang Carl Tulfo at ang ipabitag mo, help desk. Abay, talaga naman pong, kung hindi po kayo titino right now, may problema po kayo. May condition daw, pag hindi na raw siya, promise daw magbabago, kapag hindi na raw siya magbago, ikulong niya. Nagbigay siya ng condition ng ganyan. Paano to, attorney? Kaya kanyang misis na uuto niya eh. Oh. Automatic po, lane na po. Opo, siguro po ang maganda po niya, papirmahin po sa barangay. Para nang sa ganoon, magkaroon po ng karapatan si barangay na siya'y hulihin kaagad. Ayun. Upang sa ganoon, sa unang silakbo ng abusong muli, Ginoong Ben Tulfo, meron na pong otoridad na kasulat, pahintulot pa, itong si Edgar Penaso, na siya ay hulihin sa ilalim sa protective control ng ating pong mga barangay authorities Okay. sa kanilang lugar. Narinig mo, Edgar, ganun ang pwede ba? Pipirma ka ngayon. Pag nagkamali ka, huhulihin ka agad. Automatic na po, yun. Pangako po yan. Pangako mo na ano. Pero siguro tanungin natin, Sir Ben, si Mrs. kung okay ba sa kanya. Okay, sandali, attorney ha. O, Mrs., okay ba sa'yo? Mangangako daw siya sa'yo. Paano pag lumuhod to sa'yo, tapos maawa ka naman, Ayoko na ngayon, po kaya talaga, namimihasa? Sigurado ka? Kaya nga po dito ako lumapit sa inyo, sir, kasi sigurado ako eh. Na matutulungan niyo ako at maaalis siya sa bahay. Ayun ang gusto, Ayaw attorney. na niya Ayaw. talaga. Kay Edgar, ayaw na sa'yo. Paano yan? Ayoko Kasi nga, na yung barangay, sa'yo. binabaliwala lang niya, sir eh. Pati police station. Ayun na, yan Okay. attorney, narinig mo? Oo nga po. Okay, so ganito na lang. Sige, attorney, nakuha na namin. Maraming salamat sa iyong pagbibigay ng ito, legal na advice para doon sa mga nakikinig sa atin. Maraming salamat, attorney. Okay, sige. Sige. Mrs., huli na to, ano? Edgar, makikinig ka ba? Opo. Edgar, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo, hindi na maulit po. Automatic na ako ulihin. Eh, paano? Hindi, para ganito na lang. Gusto mong tumira sa bahay ko? Hindi po eh. Anim yung anak ko rito eh. Hindi, ayaw ng mga anak mo sa iyo eh. Gusto ba ng anak niya sa kanya? Ayun na. Mga anak ko na po yung nagdesisyon, sir eh. Edgar, So, ayaw na sa iyo kahit ng mga anak mo, desisyon na sila. Okay, sige. Okay, nakikiusap sa iyo. Sige, sige. Ayoko na po. Ayaw na nga sa iyo eh. Ayoko talaga na, sir. Ayaw na sa iyo. Anong gagawin mo? Nahihiya na rin po ako sa barangay eh. Nahihiya na siya sa barangay. Anong gagawin? Walang iba kundi mapipilitan ako pumasok dito para sunduin kita. Ano kaya unahan mo na ako lumayas ka na bago ako dumating dyan? Ikaw na lumayas. ako na po lalayas. Okay, hindi, susunduin kita para sigurado. Hindi na sir. Hindi, susunduin kita kasi baka lumayas ka tapos babalik ka eh. Di ba? Okay, si Carl. Okay, Carl, sige, kausapin mo na maayos to. Ganito, Edgar. Uwi ka ng Mindanao at itong si Mrs. ay mukhang desidido pa rin na mag-file pa rin ng sinasabing kaso laban sa iyo. Pero pag umuwi na yan, wala kang kaso. Sige. Huwag mo na mag-file sir. Ano na lang yan. Kasi sir, Uuwi ka na lang. Uuwi na yan. Imbis na filean ka ng kaso. Uwi na lang ako po. Huwag nang Uwi bumalik ka na ha. lang. Huwag nang babalik. Kasi kung babalik ka, dediretsuhin ka ni Mrs. ng kaso. Opo. Okay. Sige, Sir Okay. Ben. Okay na sa akin yan. Sige na. Well, siguro sa lahat ng mga nanonood ngayon, nakita nyo naman kung paano hawakan ng ipabitag mo helpdesk ang ganitong klaseng reklamo. Oo, nakakapagbiro kami kapag sa mga ganitong bagay, but more of pang-aasar dun sa mismong tao na nananakit. Kasi syempre, yung mga taong ganyan, kahit pinsan anong galit mo, anong pagsasabi mo sa kanila, medyo hindi sila tinatalab kasi manhid na sila eh. Kaya pagdating sa mga ganyan na bagay, dinadaan na lang namin sa pagiging pilosopo, sa pagiging pilyo, para tamaan naman kung sino man yung tao na kausap na umano'y nang-aabuso at nananakit dito sa mga lumalapit sa atin. Sir Ben. Amen. Okay. Okay na tayo. Apo. Okay na tayo. Abot-abot po talaga yung pasasalamat ko. Okay lang nga naman. Okay, sige na ha. Okay, okay, Carl. At dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayong araw. Lahat ng reklamo, sumbong, hinaing, pinapakinggan na maigi. Iniimbestigahan dito sa ating Ipabitag Mo Helpdesk.